Magiging libingan ng mga sundalo ng Israel ang Gaza. Ito ang mariing banta ng Iran kung sakaling itutuloy ng Israel ang napipintong ground assault o pagsalakay ng hukbo nito sa teritoryo ng Gaza. Supply naman ng tubig ibinalik na ng Israel sa southern part ng Gaza, pero mga Palestinians sinabing parte lamang ito ng publicity stunt. Mga miyembro naman ng Hamas nagtatago na sa mga tunnels. Posibleng dito rin daw tinatago ang mga hostages. Alamin ang mga bagong updates at mga development sa nangyayari sa Israel-Hamas conflict ngayon. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa pagpapatuloy ng nagaganap na bakbakan sa pagitan ng hukbong militar ng Israel kontra sa militanteng grupo ng Hamas, tumaas na ang bilang ng mga casualties sa magkabilang panig. As of October 15, 2023, umakyat na sa kabuuang bilang na 3,000 katao ang nasasawi sa kaguluhan na nagaganap sa Israel at Gaza. Sa patuloy nga na pagpapalakas ng puwersang militar ng Israel sa Gaza border, marami ang natatakot na mas dadami pa ang mga casualties dahil sa mga sibilyan na maaaring maipit sa gitna ng bakbakan kung sakaling magsisimula ang ground invasion ng Israel sa Gaza territory. Inaasahan din na maaaring lumawak pa ang tensyon sa iba pang rehiyon dahil sa mga banta ng pagsiklab ng digmaan mula sa iba pang mga grupo na tila naghihintay lamang ng pagkakataon. Nagsalita na rin si Palestinian Authority President Mahmoud Abbas kung ano man daw ang kilos na isinasagawa ng Hamas ay hindi nagre-representa sa buong Palestina at sa mga mamamayan nito. Sa phone call nito kay Venezuelan President Nicolas Maduro, sinabi nito na ang Palestine Liberation Organization at hindi ang Hamas ang siyang sole legitimate representative ng Palestinian people. Matapos naman ang pag-uusap ng dalawa, nangako naman ang Venezuelan President na agad na magpapadala ng ayuda na aabot sa 30 tonelada para sa mga Palestinians sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, nakausap na rin ni US President Joe Biden si Abbas tungkol sa humanitarian assistance na maaaring isagawa ng Amerika sa mga residente ng Palestina. Sinabi ni Biden na nakikipag-usap na siya sa mga kapartner na bansa sa rehiyon upang masigurong makakarating din sa Gaza ang mga ayuda na ito. Samantala, nagdesisyon naman ang Israel na ibabalik ang supply ng tubig sa southern Gaza. Ito ay matapos ang samot-saring mga kritisismo na natanggap nila kaugnay sa isinagawang total siege sa Gaza territory. Sinabi ni Israeli Energy Minister Israel Katz na ang hakbang na ito ay para maitulak ang mga civilian population sa southern Gaza at para hindi sila madamay sa napipintong ground invasion. Sinabi rin ni Katz na ang desisyon na ito ay matapos ang naging usapan sa pagitan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ng US President na si Joe Biden. Kinumpirma naman ito ng representative ng Venezuela Municipality sa southern Gaza na bumalik na nga ang supply ng tubig sa kanilang lugar. Kaugnay nito, sinabi naman ni Rifat Al-Arir, isang Gaza-based writer na maaaring parte lamang ng publicity stunt at distraction ang ginagawang ito ng Israel. Posibleng iilan lamang daw ang mga tao na makikinabang sa supply ng tubig na ito. Ang mga myriad tunnels ang nakikitang ginamit na passageway para mag-smuggle ng mga goods at mga equipment mula sa Egypt na siyang ginamit sa isinagawang pagsalakay ng Hamas sa Israel. Sinabi ng Israel Defense Forces na may ikalawang underground network of tunnel na tinatawag na Gaza Metro ang nag-i-exist. Dito rin nila itinatransport ang mga tao, materyales at mga armas, kaya hindi ito nakita ng mga nagpapatrolyang IDF aircraft at maging mga surveillance drones. Posibleng ito rin ang 500 kilometers na tunnel na kiniklaim ng Hamas na ipinatayo nila noong 2021. Ito naging pahayag ni IDF spokesperson Jonathan Conricos tungkol sa tunnel na ito. Terrorists are hiding in Gaza City, inside tunnels, underneath houses and inside buildings
populated with innocent Gazan civilians. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. Ayon sa Israel military, posibleng dito rin tinatago ng Hamas ang kanilang mga hostages mula pa nung unang araw na sumiklab ang bakbakan na magkabilang panig. Kinumpirma nila na aabot sa 126 na tao ang hawak ngayon ng militanteng grupo. Pinaniniwala ang kasama sa mga hostages ang 8 Germans, 5 Americans, 2 Mexicans at marami pang mga Israelis na dinukot ng armadong grupo sa kasagsagan ng naganap na music festival bago ang pananalakay ng Hamas. May panibagong banta naman ang Iran laban sa mga lider ng Israel at maging sa American Allied Forces nito sa napipintong planong pagsalakay sa teritoryo ng Gaza. Sa statement ni Iranian Foreign Affairs Minister Hossein Amir Abdollahian na kung ang pag-ataking ito na gagawin ng Israel sa ground invasion ay makakadamay ng mga sibilyan, lalong-lalo na mga bata sa Gaza Strip. Asahan daw ng Israel na kaagad sisiklab ang panibagong digmaan nito kontra sa iba't iba pang militanteng grupo na matagal na nitong naging kalaban. Dagdag pa ni Amir Abdollahian, sinisiguro niyang gagawing libingan ng mga sundalo ng Israel ang Gaza sa tulong ng mga lider ng resistance. Samantala, noong Sabado, October 14, 2023, nakipagkita ang Iranian Foreign Minister sa lider ng Hamas na si Ismail Haniyeh at ipinangako ang patuloy na kooperasyon sa militanteng grupo sa laban nito kontra sa Israel. Panawagan naman ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na responsibilidad ng lahat ng Islamic countries na tumulong sa mga Palestinians. Ito ay kaugnay sa nagaganap pa ring labanan sa Israel. Samantala, kaugnay ng mga banta ng Iran, sinabi ng US National Security Advisor na si Jake Sullivan na nakikipag-ugnayan na ang Washington DC sa Tehran. Sa isang back-channel talks, nagbigay rin ng warning ang Amerika sa Iran na wag nang palawigin pa ang issue na ito ng sigalot ng Palestina at ng Israel. Matatandaang nagpadala na ng ikalawang aircraft carrier strike group ang Amerika sa Eastern Mediterranean upang sumuporta sa isasagawang ground invasion ng Israel sa Gaza. Bukod dito ay may order na rin na pigilan ang maaaring panghimasok ng Lebanese group na Hezbollah na siya namang pinupondohan ng Iranian government. Kamakailan nga ay ipinadala ng Amerika ang USS Gerald Ford sa East Mediterranean. Nasundan pa ito ng order mula kay US Defense Secretary Lloyd Austin na ipinadala ang suporta sa pangunguna ng USS Dwight Eisenhower. Layon itong mapigilan ang anumang banta ng paglawak pa ng sigalot sa iba pang mga Arab countries. Sa kasalukuyan ay tila nagpapakiramdaman pa ang Hezbollah at ang pwersang militar ng Israel dahil ang mga isinasagawa nilang palitan ng mga rockets at artillery sa border ng Lebanon at Israel ay masasabing pareho pa silang nagpipigil. Gayunpaman, seryoso pa rin ang Israel sa mga banta ng kaguluhan sa border na ito kaya agad din sila nagpadala ng puwersa upang masigurong handa sila kung sakaling sumiklab ang pangalawang giyera na kanilang haharapin. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.